Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, nagpalutang-lutang sa dagat ang bangkay ng isang lalaki sa Dagupan City matapos sumanong aksidenteng malunod. Yan at iba pang rumarapidong mga balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Isang bangkay ng lalaki ang natagpong palutang-lutang sa dagat sa Dagupan City. Sa ulit ni Chief of Police Lieutenant Colonel Brendan Palisok, nakita ng isang concerned citizen alas 8:05 ng umaga sa may dalampasigan ng barangay Bunuan Bukig ang katawan ng hindi pa kilalang lalaki na palutang-lutang sa dagat. Agad naman itong nag-report sa kanilang barangay official na sila ring nakipag-ugnayan sa PNP. Ang biktima ay nakasuot ng blue-gray t-shirt at black short pants na may green stripe. Isinailalim ito sa postmortem examination na isinagawa ni Dr. Samuel Adams Manawat, ang Medical Officer 3 ng Dagupan City Health Office, at pagkalunod ang nakikita nilang dahilan sa pagkasawi ng biktima. Sa ngayon ay nakalagak sa isang purinarya sa lungsod ng bangkay at nananawagan ng Dagupan City Police sa sino man na naghahanap ng nawawalang kapamilya ng lalaki ay makipag-ugnayan lamang sa kanilang himpilan. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Pajardo, Aristartit, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mismong araw ng kalayaan kahapon nang arestuin ang isang mag-live-in partner ng mga otoridad nang maaktuhan ang mga ito gumagamit umano ng ipinagbabawal na droga sa loob mismo ng kanilang inuupahang bahay sa Barrio Los Limay, Bataan, 1:40 ng hapon. Sa ulat ni Police Major Jimmy Albert Dicen kay Bataan Provincial Director Colonel Marte Salvadora, ang mga nadakip ay sina alias Bingo, 40 anyos, na ilang beses na rin umano itong nahuli sa droga, at alias Erica, 26 anyos, na kapwa may asawa at anak sa una. Nakatanggap umano ng sumbong ang Limay PNP higil sa may nagaganap na patsesyon ng droga sa tahanang inuupahan mismo ng mag-live-in partner sa nabanggit na lugar. Agad itong pinuntahan upang beripikahin ang sumbong at dito ay nahuli sila sa akto na gumagamit ang ipinagbabawal na droga. Nakumpiska sa mga suspect ang 2 gramo ng shabu na nagkakalaga ito sa 13,600 pesos at mga drug paraphernalia. Ang mga nadakip ay nasa likod na ngayon ng rehas na bakal ng detention facility ng Limay PNP at naharap sila sa kukulang kaso kaugnay sa drug law. Dani Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita mula sa Davao City. Nagpaalala ang National Telecommunication Commission o NTC Region 11 sa mga magulang at tagapag-alaga hinggil sa kahalagahan ng maingat at responsableng paggamit ng internet ng mga bata, lalo na ngayong papalapit na ang pagbubukas ng school year 2025 to 2026. Sa pangunguna ng NTC Regional Director Nelson Cañete, patuloy ang mahigpit na koordinasyon ng ahensya sa Department of Education o DepEd 11 upang matiyak ang ligtas na online environment para sa mga mag-aaral. Ayon sa NTC, dapat regular na i-monitor ng mga magulang ang mga online aktibidad ng kanilang mga anak upang maprotektahan ang mga ito mula sa mga banta sa internet gaya ng cyberbullying, online sexual abuse at panlinilang. Binanggit ng NTC ang Republic Act No. 11930 o ang Anti-Online Sexual Abuse or Exploitation of Children o SAEC Law na layuning mapangalagaan ang kapakanan ng kabataan sa gitna ng mga panganib ng digital na mundo. Bilang bahagi rin ng kanilang advokasya para sa seguridad at kaayusan, nag-donate ang NTC-11 ng 5 short-range radio units sa J. Soriano National High School na katagdaring bigyan ng parehong kagamitan ang Maan National High School, Davao City National High School, Tugbok High School at Daniel R. Aguinaldo National High School. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.